Ang huling habilin po ng lolo ko ay wag na wag papupuntahin o palalapitin man lang sa kanya si Janitor Fish. Kaya nang biglang dumating si Janitor Fish ay bigla na lang nangisay ang lolo ko nang dahil sa sama ng loob kaya bigla na lang po siyang nawalan ng buhay. Tawagin na lang nating Jelly ang ating letter sender at ang kwento niya ay tungkol sa kanyang mama at sa mga kapatid ng mama niya. At tawagin naman nating Marlene ang mama ni Jelly at si Marlene ay may 6 na kapatid at maganda naman ang relasyon niya sa mga kapatid niya kahit nagkakaroon sila ng tampuhan. At hindi nagtagal ay nagkaroon ng kinakasama ang pinakabunsong kapatid ni Marlene na tawagin na lang nating Nemo. Ang napangasawa naman ni Nemo ay tawagin daw nating Janitor Fish at idadagdag lang ni Jelly kung paano sila naging magkamabutihan na ay dahil sa kantsaw ng kanyang lolo. Binibiro lamang silang dalawa hanggang sa parang tinamaan na sila ni Cupido at naging mag-asawa. Ayos naman daw ang ugali ni Janitor Fish nung bago pa lang nilang nakasama pero paglipas lang ng 1 o 2 taon ay lumabas na ang kanyang tunay na kulay. Dahil naging sobrang hilig gumawa ng mga kwento ni Janitor Fish para magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng 6 na magkakapatid. Kaya ang nangyayari ay nakukuhang magsakitan ng tito at tita ni Jelly nang dahil lang sa mga maling sumbong ni Janitor Fish kay Nemo. Pero makalipas lang ang ilang araw o ilang linggo ay nagkakaayos-ayos pa rin ang magkakapatid kaya ang buong akala nila ay magiging aral na to kay Janitor Fish. Pero hindi ganoon na nangyari dahil ilang araw lang ang lumipas ay nalaman nila na nagdadalang tao na si Janitor Fish. At sa kanyang pagbubuntis ay walang ibang tumulong sa kanya kundi ang mama ni Jelly na si Marlene. Nung una nilang nalaman na buntis si Janitor Fish ay dinala nila ito sa clinic para ipa-check up at dito na nila nalaman na meron pala siyang sakit at ayaw ipabanggit ni Jelly. Kaya simula nang nalaman ng mga magulang ni Jelly na may sakit pala si Janitor Fish ay sobrang laki na nang naging sakripisyo nila kay Janitor Fish simula sa pagbubuntis hanggang sa maipanganak ng sanggol. Naging maayos naman ang kalagayan ni Janitor Fish hanggang siya ay makapanganak hanggang sa umabot na ng 1 taong gulang ang anak niya. Naging ugali na ni Janitor Fish na takasan ang kanyang anak at iwanan sa pamilya ni Nemo para siya ay makauwi sa kanilang probinsya. At ang pinakamatinding pangyayari ay muntika na masyuktay ang anak ni Janitor Fish nang bigla niya na lang itong iniwanan ng wala man lang pasabi. Dahil madalas na lumaya si Janitor Fish habang nasa trabaho si Nemo at iniiwanan lang ang bata pero hindi naman nagagalit si Nemo. Ang ginagawa niya lang ay sinusundan niya ito dala-dala ang kanyang anak. At nang dahil na rin sa sobrang hirap ng buhay ni Nemo at ni Janitor Fish ay naisipan muna nila makitira sa isa niya pang kapatid. Nakitira si Nemo at si Janitor Fish kasama ang kanilang anak sa pang-5 nilang ate at dito na namang gumawa ng panibagong kwento si Janitor Fish. At ang sumbong ni Janitor Fish ay naging dahilan ng alitan ng pang-5 babae at ng panganay na walang iba kundi si Marlene. At umabot pa sila sa punto na nagkabaranggayan samantalang wala namang ibang ginawang masama sa kanila si Marlene kundi tumulong simula sa pagbubuntis niya hanggang sa makapanganak. At sa mga panahong ito ay nagkaroon ng sakit ang lolo ni Jelly at paglipas lang ng ilang linggo ay may sinabi ang lolo ni Jelly sa kanila. Ang sabi ng lolo niya ay kung hindi dahil kay Janitor Fish ay hindi magkakagulo ang mga anak ko at hindi kayo mag-aaway na magkakapatid. Sinabi din ng kanyang lolo na kung darating man ang araw na papanaw na ako ay wag na wag niyong papupuntahin si Janitor Fish at wag na wag niyo siyang palalapitin sa akin. Lumipas ang 3 linggo nang bigla na lang maghingalo ang kanyang lolo at hinimatay. Nagdatingan ang lahat ng mga apo niya at mga anak pero parang meron pa rin siyang hinihintay at dumating ang araw na pinilit na papuntahin si Janitor Fish. Kaya doon na lang biglang nangisay ang lolo ni Jelly at nawala na siya ng buhay. Kung hindi dahil sa sama ng loob at kung hindi siya mapaggawa ng kwento, hindi siya nagpaparating ng mga maling salita ay hindi siguro papanaw ang lolo ko. Dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang gumagawa ng mga salita nagmamataas na parang walang utang na loob sa mga magulang ko at sa iba pa nilang kapatid. Kaya maraming salamat po hanggang dito na lang Ate Charis. Medyo nakarelate ako dito dahil meron akong kilalang ganito na sobrang sipag niyang manira ng tao as in ginugugol niya yung oras niya sa paninira ng iba kahit hindi naman siya kumikita. Kasi diba bakit mo paglalaanan ng oras yung paninira ay wala ka namang mapapala. Pero ang isa kong napansin sa kanya ay parang sobrang saya niya kapag nakikita niyang nag-aaway-away yung mga kakilala niya. Parang yun ang kanyang happiness. At ang isa pa namin pinagtataka, alam namin na naninira lang siya pero sobrang dami niya pa rin kayang paniwalain. Siguro dahil forte niya yon at dun talaga siya magaling. Pero para sa akin mas nakakaawa sila dahil wala silang kakampi sa galit nila kaya naghahanap sila ng mga taong masisiraan para it's atay. Kaya siguro para sa mga kapatid ng mama mo, siguro sa susunod na magsalita itong si Janitor Fish, wag na nilang paniwalaan para hindi na sila nag-aaway-away. Kung alam naman nila na walang ibang ginawa si Janitor Fish kundi sumipsip ng lumot, wag na nilang paniwalaan, di ba? Kasi sila lang din yung naaapektuhan. At eto, back to serious mode muna tayo. Alam nyo ba nung pumanaw yung tatay ko, wala din akong ibang ginawa kundi sisihin yung sarili ko. Feeling ko kasalanan ko, feeling ko hindi ko na ibigay ang lahat. Baka sakaling kung may ginawa ako, baka buhay pa siya ngayon. Pero napakinggan ko to dati kay Brother Eli Soriano nung nabubuhay pa siya at ang sabi niya, hindi ka hahayaan ng Diyos na pumanaw kung hindi mo pa oras na pumanaw. Ibig sabihin kaya pumapanaw ang isang tao kasi hanggang doon na lang talaga yung buhay niya, hindi dahil sa galit niya dito, dahil sa galit niya doon. Ang nakakalungkot lang din siguro sa mga huling araw ng buhay ng lolo niya ay imbis na na-enjoy mo yung saya ng mga anak mo dahil kompleto sila ay naging stressful
fall lang dahil kay Janitor Fish. Kumbaga kung sila ay nasa dapit hapon na ng kanilang buhay, kahit papano maibigay man lang natin sana sa kanila yung saya. Kaso hindi ganun yung nangyari kasi nga merong naninirang impact. At isa lang ang solusyon dito kay Janitor Fish, wag nyo na siyang pansinin at wag nyo na siyang pakinggan. Kasi kung patuloy na may makikinig sa kanya at may maniniwala, walang katapusan yung gagawin niyang gulo. Kaya para sa mga gusto sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga chika. Kaya yun lang. Like, share para alam mo lang namin bukas. Bye-bye!